Good day everyone. My name is Daniel Aaron Patano and I will gonna be discuss to you the lie detection and polygraphy or forensic 5 na tinatawag po natin. So, bago tayo mag-proceed sa ating topic, no? Discuss lang muna natin yung lie detection tsaka yung polygraphy kung ano po yung pinagkaiba nila. So, magkaiba po yan. Yung sa lie detection po is siya yung parang process na nag-detect ng mga psychological or physiological responses natin, no? Yung mga blood pressure, mga skin resistance, or kung ano yung mga emotional na excitement na nade-detect dun sa ano. Yun po yung lie detection. So sa may polygraphy naman po, sa polygraphy isa siyang instrument, no, na ginagamit ng ating mga polygraphy examiner. Yan yung mga nagre-record ng mga changes sa tao. You know, yung polygraph is ano po siya, instrument po siya. So, proceed po tayo. So, course learning objectives. So, understand the conceptual foundation. So, define lie detection. So, lie detection is a deception and the physiological mechanism behind human truthfulness and deceit. So, yun nga, no? Tulad ng sinabi ko kanina, yung lie detection is dinedetect niya po yung mga physiological na resulta ng ating mga polygraph machine dun sa may subject po natin, no? Kung nagsasabi ba siya ng totoo or nagsisinungaling, yun po, lie detection. So next, trace historical evolution, evaluate ancient method China, classical trial by ordeal techniques. So ito do yung mga bansa na ano, no, parang yung sa dati kasi yung sinasabi nila na trial by ordeal, yun yung ano, yung way nila dati na para pagsalitain yung isang offender or perpetrator kung nagsasabi ba ng totoo, no? Yung ginagawa doon is trial by ordeal. Kumbaga sa trial by ordeal, guys, ito yung parang punishment na, like for example sa ano, trial by combat, no? Kung sino yung matatalo doon, siya yung guilty. Kung sino man nanalo, siya yung innocent. Kumbaga ganun yung evolution dati ng pag-determine ng kung sino yung innocent at saka hindi innocent. Hindi na tulad ngayon is yan, mga machine na. Pero singit ko lang, guys, yung lie detection po natin is parang hindi siya admissible pa sa court kasi hindi naman kasi lahat ng mga tawag dyan na detect ng instrument natin is nagsisinungaling agad, no? Meron din kasi dyan na kinakabahan lang kaya yung skin resistance nila or yung sweat nila is lumalabas agad, kaya minsan hindi din accurate yung ating polygraph. So next, meron tayong analyze scientific developments, identify contributions by key scientific pioneers including Lombroso, Marston, Larson, and Keeler. So ito na, madi-discuss po natin yung mga pioneer kung paano nag-evolve yung ating polygraph or lie detection. The next, meron tayong master instrument mechanics. Examine polygraph components, physiological, parameter, or respiratory, GSR, no? Cardiovascular, and computerized system. So, ito din daw matatakal natin mamaya, no? Yung mga pneumograph, yan, mga chemograph, di-discuss po natin yan. The next, meron tayong evaluate Philippine legal context, no? May mga jurisprudence tayong madidiscuss, no, about sa polygraph, paano ba, kung nagiging admissible ba yung paggamit ng polygraphy machine sa ating bansa. So next, understanding lie detection.
So, psychophysiological truth verification. Next, meron tayong lie detection, formally termed as psychophysiological detection of deception, or PDD. This is the scientific technique of evaluating physiological changes triggered by emotional distress during conscious deception. And core premises: lying triggers cognitive conflict and fear of detection, stimulating the sympathetic nervous system and causing involuntary psychological reaction. So yung ito para mas lala natin maintindihan yung lie detection, no, yung sinasabi lang naman dito is yun nga, kung mag-aano na kayo sa may puproceed na kayo sa may lie detection, is yung dinedetect niya po talaga is mga physiological changes ng isang tao, no. Kumbaga hindi din mag-start yung process natin ng pag-lie detection if yung ating subject is hindi pa ready, no. Kumbaga ayaw niya pa talagang mag-proceed doon sa may lie detection, so bawal po natin pilitin yun. Ang kailangan natin dyan is parang idahan-dahanin natin na mapapayag siya, kasi the more na pinipilit natin, hindi siya hindi accurate. Siguro may possible na hindi accurate yung mga sasabihin niya kasi hindi pa nga siya ready. Tapos kunwari nagpapapawis yung kamay, pwede pong yun, hindi muna i-proceed yun kasi possible talaga na na madetect agad yung mga physiological na dahil sa yun nga, nagpapawis. Minsan kasi may mga taong ganun yung sobrang kaba, pinapawisan agad. So hindi mo na yan pinoproceed sa agad-agad. Parang may mga step pa yan. So next, yun yung sinasabi din dito, no, lying triggers cognitive conflict daw, no. Kumbaga, syempre pag magsisinungaling ka, yung takbo ng utak mo is kumbaga iba na siya. So yun po yung na-detect ng ating mga machines, yung ating sympathetic nervous system, no. Kumbaga dito na rin lalabas yung mga involuntary movement natin, yung kagat ka na kagat, yan din kasi yung mga signs na nagsisinungaling po yung tao. So dito may key insight: the polygraph instrument does not directly read thoughts. Yun, sabi ko nga, hindi yung ating machine po hindi niya po kayang basahin kung ano yung nasa utak natin. Yung na detect lang po nila, or tawag dyan, na kumbaga yun na-detect nga is yung mga lang natin, physiological changes lang po or responses. Yan, tulad ng mga blood natin, yung tawag dyan, blood pressure, heartbeat, yan, pulse rate, yan yun po yung na-detect ng ating polygraph instrument. So ito nga, it records physiological responses associated with physiological stress. Yan po yung sinasabi natin kanina. Then next po tayo, role in criminal investigation, no? Kung ano naman yung role ng ating polygraph or lie detection sa ating law enforcement. So meron tayo dito first, investigative screening tool. So eliminates innocent suspects early in complex cases, enabling law enforcement agencies to focus limited resources and time on viable leads. So dito ang sinasabi lang naman, nakakatulong talaga siya sa ating sa law enforcement, no, kasi may possible na pwede nating ma-eliminate kung sino yung mga inosente sa hindi, no. Pero yung sinasabi ko, pag sa court naman kasi hindi siya talaga admissible pa. Ewan ko lang kung may mga batas nang pinayagan na gamitin yung lie detection dito sa atin sa Pilipinas.
Then next, meron tayong lead and evidence generation. So, corroborates witness statements, uncovers hidden physical evidence, and verifies victim complaints or informant reliability. So, yun, no? Sinasabi dyan, no, yung role din ng ating machine is pwede niya ma-examine yung mga witness, mga ating suspect, or sino yung mga possible na biktima natin. No, para ma-verify kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo sa kanilang complaint, no? Kung yung information ba nila is reliable ba or connected doon sa mga sinasabi nila, no? Pwede po natin gamitin yung mga polygraph machine natin. 'Di ba sa may yan kay Rapid Tool po uso yan eh, ginagamit yung mga lie detection, no? Para siguro parang assurance na rin doon kung sino yung biktima talaga or sino talaga yung ating accused na tinatawag. So next, meron tayong inducing confessions, no? It creates psychological pressure, sabi nga dito, nakakapagbigay doon ng pressure, no, sa tao na siguro totoo naman kasi kunwari kung ikaw talaga yung perpetrator, syempre pag questionan ka na kung gusto mo talaga matigas ka talaga, daanin natin sa may polygraph machine. So, makakapagbigay yun sa ating biktima ng pressure, kumbaga. Yan. Ito, during pre-test and post-test interviews, often leading suspects to make truthful admissions or confession. Yan. No? I-lead daw yung suspect natin na makapagsalita dahil sa ating instrument. So, ito may nakalagay dito na admissions or confessions. So, discuss lang natin ng saglit. So, sa may admission, guys, yun nga yung sinasabi natin na acknowledgement of facts. Kumbaga, umamin ka naman, pero hindi ka naman belong doon. Kumbaga, nandun ka lang kasi nakita mo. Kumbaga, witness ka lang. Like, for example, sabihin natin, nakita ko yung, dalawang, magjowa. Sinapak ng lalaki yung jowa niya, namatay. Yun, yung sinasabi ko is admission. Kumbaga, facts na nakita ko yung nangyari. So, sa confession naman, guys, no, acknowledgement of guilt, no? Kumbaga, inamin mo talaga na ikaw yung responsible doon. Ikaw yung direct participation, no? Why? Yun sa may magjowa nga, sinapak ko. So, nung nahuli ako, doon ako nagsabi na, ay sir, ako yung sumapak talaga kasi sobrang galit ko, selos ko, yun, ganyan. Yun yung confession na tinatawag po natin, guys. So, madami pa yan, no? Sa may confession, may dalawang part pa yan. May judicial, tsaka extrajudicial, no? Pero hindi na natin di-discuss yan. Sa iba na yan. Nagpahapyaw lang tayo, guys. So, next, meron tayong dito institutional integrity. So, used extensively in its intelligence and law enforcement agency like PNP and BI or background screening and interim. Makikita guys yan, basta sa may institutional, no, integrity, ginagamit din daw siya sa mga ating siguro PNP yan, mga NBI. Yun sa may ginagamit pa yan. Alam ko sa NBI ginagamit yung guys, no? Para yun nga, makakapag-eliminates din ng mga possible na mga suspect or perpetrator. Next po tayo. Yun. Dito tayo sa history, guys, no? Sa China, yung ordeal na to, guys, no? The rice test. So, psychological salivation observation. So, around 1000 BC, no, before Christ. Ancient Chinese investigators required suspect to chew a handful of dry rice. No, yan nga yung sinasabi ko, no, yung mga dating ordeal or mga punishment, no. Pinapakain daw muna ng chew the rice, ninunguya yung handful of rice powder or grains and spit them out onto lotus leaf.
So if the spot rice remained completely dry, the suspect was judged guilty of lying. Yun daw, no? Pag inispit mo daw yung yung kinain mong yung ninuya mong bigas. So pag inispit mo daw po na completely dry, so possible na ikaw daw yung suspect or guilty ka sa pinaparatang sa'yo. So if the rice was moist, the person was declared truthful. So kung moist naman daw, no, or kumbaga basa, may basa-basa, is ikaw daw yung inosente or nagsasalita ng totoo, nagsasabi ng totoo. So meron tayo ditong scientific explanation daw. So fear and emotional stress stimulate the sympathetic nervous system, causing dry mouth. Ito daw yung may explanation tayo, no? So daw, kaya lang naman daw nagiging dry yung natin. Yan, yung dry mouth daw is gawa ng ating gawa sa takot, tsaka yung emotional stress na baka yun nga magkakakos ka ng death kasi nakatulang ka ng ganyang punishment, so magkaka-emotional stress ka dyan, no? Tapos yung nervous system mo is nagkukos daw yun ng dry mouth. Yan, inhibition of salivary gland secretion. So next po tayo, guys. So kanina China, no? Ngayon sa India naman, ancient India. Ito, sacred as tail. Yan. So the suspect entered a dark room to pull the tail of sacred donkey. Ay, may ibang tawag to, guys, eh. Pero ito tama rin to, may donkey tail na tawag dito. Yan, sa India pala yung na unang pinapractice, no? So ito daw yung suspect daw is papasok sa may isang dark room to pull the tail, no? Yung buntot daw ng donkey. So innocent suspect pulled without fear, getting dirty hands. So yung daw, kapag inosente ka daw, syempre madilim yun, eh. Yung donkey na yun, daw, yung dulo ng buntot nun is madumi. So pag nahawakan daw yun, tas yung kamay mo may na mga dumi, possible na inosente ka kasi hindi ka natakot na makipag habulan dun sa donkey, no? Siguro pwede kang masipa doon, di ba? So kung hindi ka natakot kasi alam mo sa sarili mo na inosente ka, kaya yun yung paniniwala nila na once na malinis yung kamay mo, yun nga, madumi yung kamay mo is inosente ka. So ito, pag kamay mo naman daw is getting dirty hands, so liars avoid touching it and emerge clean. So pag naman daw, pag malinis yung kamay mo katapos ng session na yun, so possible na ikaw yung suspect kasi kumbaga yun yung nila, paniniwala, na if pag lumabas ka dun sa may room na madilim na may donkey dun sa loob, tapos malinis yung kamay mo, ikaw yung yung suspect. Yun lang naman sinasabi dito sa natin, no? Sacred as tail ng donkey. Next, sa ancient Egypt naman tayo, no? Feather of Ma'at. So deceased hearts were weighed against the feather of truth. In investigative trials, priests observe pulse rate and pupillary dilation to detect deception during interrogations. So ito naman daw, no? So mga pinapractice ata to sa simbahan, no? Kumbaga chine-check daw yung pulse rate, no? If pag ino-observe yung pulse rate, siguro pag mabilis yung ng pulse rate mo or heart, so possible daw na ikaw yung ikaw yung suspect kasi daw yun, yung sign daw yun ng may kinakabahan ka kasi sobrang bilis ng pitik ng pulso or ng puso. So yun lang naman sa may ancient Egypt or Feather of Ma'at. So next, meron tayong ancient Africa. Ang tawag dito, Susu egg test. Suspects passed a
delicate egg from hand to hand, no? Pinapasa lang, no? So, the person who broke the egg due to nervous, hungry, and tension was declared guilty. Yun. So, yung sasabi dyan sa ancient Africa, so yan, sa ancient Africa is pag dala yung video natin guys, oh. Yan, pag ano daw, pag binato sa'yo yung itlog, no, hand to hand kayo, no, palitan. So, kung sino yung mahulugan dun, siya yung possible na ano daw, suspect. Yan yung sinasabi nyo sa ancient Africa. Pag ikaw naman is, yan, consistent na nasa salu mo lang yung itlog, is, ikaw yung inosente. Yan. The next slide tayo guys. Oh. Laki naman kasi nito. Yan. Anyway guys. Sensya na guys ha. Dalawang video natin guys. Next, trial by Urdil in Fate. So ito meron tayong Urdil of Red Hot Iron. Yan, sa Urdil of Red Hot Iron guys, suspects carried a burning iron bar or walk over hot plowshares. Wounds were bandaged for 3 days. Clean healing indicated divine intent, while infection signaled guilt and divine condemnation. Yan, sa may Urdil of Red Hot Iron naman guys, no? Kumbaga sa mainit na ano, iron, no? Kumbaga ano ka doon, lalakad ka dun. So, once na hindi ka masugatan or mapaso, no, itong wounds were bandaged for 3 days, yung healing indicated divine. Yung sinasabi daw is pag na-perform mo na yung Red Hot Iron, no? Naglakad ka dun sa may mainit na bakal or ano, something na ganun. So, once na may wound ka daw, tapos na yan, na gamot siya na within 3 days, ikaw daw is divine innocence. While kung nagka-infection daw na lumagpas doon sa 3 days, is ikaw daw yung ano, yung guilty or ikaw yung perpetrator nila. Yun lang naman sinasabi dito sa Red Hot Iron guys. The next, meron tayong Ordeal of Cold Water. So, suspects were tied and cast into blessed water. Yan, because pure water was believed to reject evil. So, sinking meant innocence, and being pulled out while floating proved guilt. Yan. So, sa cold water daw, no? Sa Ordeal by Cold Water. Sinasabi lang naman daw dito is, kumbaga binibless kayo na ano, sa tubig, parang ilulublob kayo. So, once na kumbaga na-sink ka, siguro hindi ka, siguro namatay ka na tato kasi babaon ka daw eh. Pag hindi ka daw lumulutang or na-pulled out, inosente ka daw. So, while you're being pulled out, ikaw naman daw yung prove na guilty. Or nung nag-float ka, yan, guilty ka daw. Yan yung sinasabi dito sa ating Ordeal of Cold Water. Next, meron tayong Ordeal of Corn Seed, no? Corn Snade. So, sa Ordeal of Corn Snade, priest administered blessed bread or cheese. Yan, tinapay daw. If the suspect choked or could not swallow due to fear-induced dry mouth, guilt was immediately pronounced. Yan, yung sinasabi daw, no? Parang tinapay ata to. Pag pinakain sa'yo, no? Walang tubig-tubig, no? Pag nilunok mo. Or pag nilunok mo na, pag di mo kayang malunok, no? Kasi walang tubig, no? Walang panulak. So, ma-determine daw na ikaw daw ang pronounced guilty, no? Ikaw daw yung guilty pag di mo nalunok yung pinakain sa'yo niyo na corn snake. Yan. Nakalagay kayo, could not swallow due to fear. Just try mo. Next, meron tayong poison or calabar bean ordeal. So, here said that suspect ingested toxic calabar beans,
sickness and vomiting, survived the toxin, meant innocent. Yun. Grabe naman to, no? Siguro pinapainom, no? Yung poison na yun sa taong yan, sa mga accused. So, pag nagkasakit ka daw, nagsusuk ka, tapos nakasurvive ka, innocent ka daw. You know, yun yung sabi dito. So, while your fatal poisoning confirmed, for fatal poisoning, no? Yan. Pag ikaw naman daw is di nakasurvive, so, patay ka na nun, is ikaw daw yung guilty. Yan. Yun naman yung sinasabi dito sa ating poison or Calabar bean ordeal. Next po tayo. Next, yan, flaws of ancient methods, major methodological deficiency. First, meron tayong subjective superstition, no? So, ano yung superstition, guys? Yun yung mga paniniwala, no? Kasabihan, or routine ng isang tao. So, it depended on religious beliefs and divine intervention rather than empirical biological data. Yan daw, no? Mga methodological, mga paniniwala, no? Depends daw sa bagay, di ba, sa ating religion, no? Yung mga iba-iba tayong religion, paniniwala or beliefs, no? Kaya pag nakikita natin na ganun yung punishment nila dati, is wala tayong magagawa dyan, guys, no? Respect na lang tayo sa mga ganyang way nila ng pag-discipline. Next, high innocent mortality. So, trial by ordeal frequently cause severe physical injury or death regardless of actual guilt or innocence. No? Sinasabi dyan, no? Tama naman, no? Yung trial by ordeal, no? Kaya hindi na siya pinapractice ngayon kasi hindi talaga siya, no? Kumbaga human rights violation talaga, no? Ikaw ba naman, pag lapain ka sa leon, no? Trial ba yan natin? Combat, pag natalo ka daw, papakain ka sa, no? Mga leon. Diba? Parang hindi naman siguro, yan, no? Hindi naman siguro tawag dyan. Ang tawag natin dyan. Hindi naman siguro siya, kumbaga necessary, no? Na ganyan yung pag-treat sa isang tao. So, next, meron tayong emotional misattribution. So, innocent suspects often experience intense panic, yan, triggering physiological dry-mouth or tremors identical to guilty suspects. Yan yung sinasabi ko kanina, no? So, kahit sabihin mong nagpapawis o na-detect yung physiological responses niya, is nagsisinungaling na, no? Kasi meron kasi talagang tao na yan, kabado, kaya mabilis magpawis, tulad ko, guys. Pawisin din ako, yan, galaw ng galaw, yan, parang sobrang kaba mo, galaw ka na ng galaw, ang tawag dyan, kuya ko, yan yung parang mechanism din kasi ng ibang tao or defense mechanism. So, next, meron tayong manipulation and bias, no? Yan, mga paniniwala natin. So, interrogators could easily rig tests, yan, pulling the iron, swapping poisons, based on personal bias, yan. So, dati pa lang daw, nakapractice na yung mga bias, no? Siyempre, kumbaga, ikaw yung middleman dyan or interrogator, no? Kumbaga, syempre kung kilala mo yung sa both side, may possible na kakampi ka dun, no? Babayas ka. Syempre, siguro sa pera na rin or sa samahan nyo dati, yan. Meron talagang bias at manipulation sa pag nagkakandak tayo ng mga ganyang detecting deception. Next,
module, scientific development or transitioning from superstition to observational measurement and objective laboratory instrument. Next. Yun, dito na tayo sa mga pioneers, no? Kung gumawa ng mga instrument na nakakapag-detect ng ating physiological changes. So, in 1896, si Mosso, no? So, si Mosso invented the scientific stromograph and ergograph to study periodic blood circulation changes under fear and stress. So, yung na-discover daw yung nagawa daw ni Angelo Mosso, no, is ito, yung stromograph, no, or nagde-detect ng blood circulation or blood changes sa ating katawan. Yun po yung nagawang instrument po ni Angelo Mosso. The next, si Marston, no, developed the discontinuous systolic blood pressure test. No, yan. Systolic blood pressure test naman yung nagawa niya is laying early foundation for modern polygraphy theory. Yung systolic blood pressure test daw, no, kumbaga yung purpose naman nito is mini-measure niya yung blood pressure na yun nagpo-pushing to your artery walls when pag nagano yung heartbeat mo, no, yung blood pressure mo nag-circulate, changes. Yun po yung na detect ng ating systolic blood pressure test ni Marston po. Next, Cesar Lombroso. So, use the hydrospermograph to measure changes in blood pressure and pulse during interrogation of criminal suspects. Yan, ito naman yung instrument ni Lombroso, no? Alam naman natin si Cesar Lombroso, yung ama ng criminolohiya, father of criminology, no? Kumbaga yun sa kanya naman, yung kanyang instrument is yung hydrospermograph is nagagamit sa law enforcement, no? Kumbaga nagde-detect ng criminal or mga suspect natin by blood pressure and pulse rating po or pulse rate. Yan po yung nade-detect ng ating hydrospermograph. Next, si Binucci, no, 1914, discovered that respiratory changes, sa respiratory naman, no, dito, baga, inspiration ratio occur under deception using the pneumograph naman daw. So, sa pneumograph, no, yung nade-detect ng ating pneumograph is yung respiratory changes po natin, which is yung sa mga lungs dito, baga, yan po yung nade-detect po ng ating pneumograph. So kumbaga summarize na natin, no, kay Mosso merong plethysmograph or ergograph, kay Marston systolic blood pressure test, kay Cesar Lombroso is hydrospermograph, tsaka kay Binucci is pneumograph po. Next, meron tayong dito si John Augustus Larson. So, constructed the first continuous multi-channel polygraph instrument at Berkeley Police Department. Concurrently recorded blood pressure, pulse rate, and respiration rate on continuous paper scroll. Yan, no, si John Augustus naman. Kumbaga, ito pa-upgrade na ng pa-upgrade yung ating polygraph instrument, no. So, kay John Augustus daw is yung kanyang polygraph machine is nagagamit daw ito sa may Berkeley Police Department. Kumbaga, ito nagde-detect din siya ng pulse rate, yung respiratory changes. Kumbaga, na siya, no? Advanced na, no? Kasi halos lahat ng physiological responses is nade-detect dito, no? Using ito, continuous paper scroll. Yan daw. The next, meron tayong si Leonard Keeler, 1926-1938, pioneer. So, designed the portable Keeler polygraph. Yun, yung Keeler polygraph. Portable daw, no? Kumbaga, ito naman is nabubuhat siya, no? Nadadala. Portable na.
Pa-upgrade na ng pa-upgrade. So, the father of modern polygraphy, no? Si Leonard Keeler. So, added the psychogalvanometer or GSR, no? Yung tinatawag natin. Built in chemograph, chart drive, and founded the first polygraph school. Siya daw nakapag-invent nito. No? First sa polygraph school. Yung ating portable killer polygraph. Yan yung sa may psychogalvanometer, no? Yun yung na detect niyan is mga skin resistance guys, no? Or mga sweat. Yan, sweat glands. Yan po yung purpose ng ating GSR. Ito guys, kulang ang charger guys. Charge lang. Sorry. Next, John E. Reed, no? 1947. So, John E. Reed introduced the control question technique and developed specialized sensors to detect muscular movement and physical countermeasures during polygraph examination. Yan. Ito naman, control question, no? Si John Reed naman naka-ibento nito. Kumbaga, ito yung mga mga question na makakapag-detect kung sino yung nagsisinungaling, no, or yung deception na tinatawag natin. So next po natin. Next, polygraph instrument. Yan, the polygraph instrument, anatomy and channels. The word polygraph originates from Greek word. Means many writing. Yan, it simultaneously measures and records multiple physiological parameters. Discuss ko naman kanina, no, yung polygraph. Isa siyang instrument. Yan, nakakapag-measure o records ng ating mga physiological responses. Doon, pneumograph component, rubber chest tube. Ito. Saan ba dito? Data yun, yung natin. Pneumograph. Thoracic and abdominal respiration rates. So, ito yung nakita nyo sa picture guys. Yan yung sample ng ating polygraph machine. Next, galvanograph component. Meron tayong finger, electrodes, recording, electrodermal activity, and skin resistance. Yan. Yung sabi ko kanina, no, galvanograph. Skin resistance naman. Pag pneumograph, respiration, no? Respiratory system natin. Doon, meron din tayong cardiograph. Cardio naman is arm cuff. Yan, sa kamay daw nilalagay. Makapag-record ng blood pressure, version, and pulse rate. Yan, sa cardio natin. No, ito no, ulitin na natin. Pag pneumograph na machine yung ginamit is kumbaga yung yung nilalagay siya dito, no, sa chest. Yan, rubber chest. Dito na detect yung changes kasi sa respiratory malapit siya dito. Sa galvanograph naman, no, sa finger. Tuturo. Alam ko index, sa index, inipit. Yan, mga skin resistance. Sa cardio naman, no, arm. Sa arm, kamay natin dito natin. Yan, nakapag-record ng blood pressure or pulse rate. Ayan po yung component nila sa ating polygraph machine natin. Next tayo.
Uy, gago. Okay guys, nag-back. Lolo ko ang ating charger. Next, physiological metrics. First, respiration, no? Naulit na naman. So, ipahapyaw natin ulit. So, monitors breathing cycle. The more kasi na huminga ka ng malalim, guys, iba yung yung takbo ng orbit ng puso mo, no? Lumalakas siya. Siguro yun din yung purpose, no? Kaya nasama siya dito. So, suppression of inhalation, baseline shifts and respiratory rate. Slowing caused by cognitive strain during deception. Yan. Ganyan daw yung mamomonitor natin, no? Pag may deception na nangyari or nakikita. Yan po. Sa respiration po yan. Next, galvanic skin response. Yan. Measures micro sweat gland. Yan, sweat natin. Yan. Minsan dito yan, sa palad. Activity on fingertips. Yung fingertips. Sweat increases electrical conductivity. Yan. Yun daw yung nakakapag-trigger sa ating electrical conductivity, no? Sa GSR natin is yung sweat. Kaya nga, yun, sabi ko nga, pag pawising ka, minsan, hindi mo na pinoproceed dyan, no? Kumbaga, pinapahinga mo na yan na, kasi kabado lang yan, mga ganyan. Providing an acute indicator of autonomic arousal. Next, meron tayong sa number 3, blood pressure and pulse. Tracks relative changes in mean blood pressure, pulse amplitude, and heart rate fluctuations via a standard cardiac inflation. Yan, blood pressure naman dito yung dinidetect po. Next po tayo. Next topic. Analog in versus digital systems. Yan. So, traditional analog polygraph, so, mechanism nito is mechanical bellows, ink pens, and motor-driven chart paper scroll. So, chart speed, standard paper feed rate of 6 inches. Standard paper, 6 inches per minute. So, yung limitation naman nito, pag sa analog, requires manual ink maintenance. Pag analog kasi guys, yun tawag dyan, kumbaga manual ba, and requires manual ink maintenance, prone to mechanical calibration errors, and relies solely on visual examiner scoring. Next, sa digital na naman tayo, system or computerized polygraph system, CPS. Mechanism, digital or transducers transmitting data to software algorithm. Yan. Features, real-time digital signal processing, automated scoring algorithms. Next, advantage daw, high precision, so data storage, malaki na yung storage, objective scoring models, and standardized NAPOLCOM compliance in PH. NAPOLCOM, pala to, no? Standard. Next tayo, tol. Ito, sa tayo, pace na tayo, no, ng pag-examine natin sa subject po natin. So, guys, pag yung person na magkakandak ng lie detection or polygraph examination, no, subject po yung tawag natin doon. Baka nakalimutan ko. Examiner, yung nag-examine doon sa may subject natin. So, ito yung process ng examination natin. Meron tayong phase 1, no, or yung pre-test. So, sa pre-test, guys, yung ginagawa dito muna, yan, informed consent. Kumbaga, yan, yung sabi ko kanina, sabihan mo muna siya kung ready na ba siya. Kung ayaw niya, so, wag po nating ipilit, no? Kasi, niya yun, choice niya yun, Kumbaga, freedom niya din yun na, Yan, tapos subject rights. Dapat lagi yung subject rights. Kung ano yung re-request niya na
na makakabuti din sa kanya, no? Or mapapabilis yung practice na ang examination is ano talaga, sa subject right talaga, no? Makinig lang po tayo sa request po ng ating subject. So, background assessment, no? Yan. Ano yung background ng ating subject? Kung siguro may medical, ano ba siya dati? History, mga ganyan, yan. About sa family, yan. Yung mga tinatanong lang, no? Sa pre-test natin. Kumbaga, preparation muna. And next, meron tayong detailed review of test question. Yan. Yan, alam ko din sa may polygraph machine is yung mga tanong doon ata, alam na ng subject, no? Kaya nga parang binibriefing na lang sila kung ano yung mga isasagot nila. Sa pagkakaalam ko lang, no? Kaya nga nakalagay dito is detailed review of test question. Kumbaga na-review na nila or alam na nila yung possible na itatanong sa kanila. Kasi nakakawala din kasi yung nung pressure, mga kaba. Kasi alam ko guys, pag konting pressure lang ma-detect sa'yo sa polygraph machine is pwede ka na or possible na you are lying, no? Or deceit, you are lying. Next, phase 2 po, in test, no? So, instrument attachment, chart recording, asking question set to 3 to 5 chart grants, marking annotations. So, dito sa phase 2 naman, no, or sa in test, kumbaga ito na yung mga pag-attach ng mga instrument, no, siguro dyan sa may tulad ng pneumograph, no? Dito sa chest, sa fingertips, dyan na yan, pa-start na tayo dyan. Nagtatanong na rin po ng mga question dyan dun sa ating chart markings. Yan. Next, meron tayong phase 3, post-test, no? The post-test tapos na, no? Review of chart responses with the subject, offering opportunity to clarify physiological reaction. Yung kumbaga dito sa may post-test natin is tapos na. Kumbaga yung kung ano lang yung mga tinanong dun sa may in-test natin is yun yung i-review ulit, no? Kasi possible meron dito nagka-reaction or may physiological reaction na nangyari dito. So kumbaga yung gagawin na lang dito is i-review na lang po. Lang guys, no? Next. Yan din po yung sinasabi dito sa phase 3 natin. Sa phase 4, no? Ito na yung scoring. So, numerical chart, chart marking na tinatawag, analysis, evaluating responses, rendering official seminar verdict. So, dito, sa phase 4 natin, no? Yung polygraph examiner natin, siya na yung mag-i-score, no? Kung ano talaga yung pabor dun sa mga tinanong. Or dito na siguro ma-determine if yung tao na or yung subject natin is guilty ba sa ginawa niya. Yun lang po. Next. Chart analysis and results. So, diagnostic criteria and findings. Polygraph charts are numerically scored 3 to 3, positive 3 to negative 3 scale per reaction. By comparing physiological responses between relevant and control questions. Yan. So, yung relevant, no, yun yung mga kumbaga tugma dun sa mga itatanong mo dun sa kanya, no. Yung control question naman guys is yan yung mga tawag dyan, yung masasagot mo lang ng ata yan, yung direct and specific question. Next, meron tayong no deception indicated. So, stronger physiological reaction occurs typically on control question. Yan, truthful daw, no? Pag malakas daw yung ang madalas na ginagamit daw is control question. And no deception indicated po dyan. Walang deception daw po pag ganyan yung stronger physiological reaction. Next, pag deception indicated naman, no, stronger physiological reaction occur constantly on relevant. Yan. Pag sa relevant daw, pag strong yung physiological reaction mo, may deception daw po na mangyayari yan sa relevant question. Pag relevant question yung tinanong. Inclusive, inconclusive, so inefficient differential reaction between question types to make a definite diagnosis.
Yan guys, no, kung makikita niyo yung sa chart, no. Saan ba yung ano dyan? Control question. Yung sa chart marking, no. Pag, yan kasi guys, pag tumaas yan, kunwari ito, yung sa mga blue na yan, tumaas yan. Yan yung mga reaction or mga physiological reaction guys. Pero pag stable lang yan, wala pong deception na detect po yan. Next po tayo guys. Types of test question. Yan. Isa-isayin natin to guys, no? Yun. Ito na mga types of test questions natin, no? First, meron tayong ditong irrelevant questions. Primary purpose, no? Establishes subject baseline, non-threatening neutral facts. So, mga example nito, no? Is today Tuesday? Are you sitting down? Yan. Yan po yung mga irrelevant question po natin, no? So, sa irrelevant question, guys, is kumbaga neutral lang, no? Yung mga itatanong lang naman dito is hindi naman siya connected doon sa may, kumbaga, kung ano yung crime na nagawa mo. Kumbaga, itatanong lang dito, yan, is today Tuesday, yan, anong pangalan mo, yan, irrelevant question po yan, no? Kumain ka na, yan po yung mga irrelevant question po natin. Kumbaga, hindi siya direct doon sa may kung ano talaga yung gusto nating makuha, no? Ayun lang po yung irrelevant question. So, kumbaga, yung kanyang purpose naman talaga dito is, kumbaga, makita lang yung reaction agad ng ating subject, no? Kung, syempre, sa mga ganong tanungan, makikita mo na kagad yung kumbaga, body language, kung natatakot ba, siguro may tendency din na magsisinungaling agad, no? Yun lang yung purpose ng ating irrelevant questions. So, next, meron tayong relevant questions. So, directly addresses the specific crime or issue under investigation. Yan. So, yung sa relevant question natin, no, yung mga tinatanong naman dito is, kumbaga, relevant. Ano, connected talaga sa may case na nangyari, no? Like for example, dito sa may question dito. So, did you shoot John Doe on the night of July 10? No? Kumbaga, connected siya, no? Kumbaga, kung ano yung nangyari doon, sa may, kung ano yung facts na alam mo doon sa nangyari, yun lang din itatanong mo, no? Sa may relevant question po yan. So, yung sa relevant question kasi, kumbaga yung purpose nito is parang madedetermine mo agad na kung nagsisinungaling ba yung tao na yun or yung subject na yun. Ito guys, yan. Yun lang naman sa may relevant question po natin. Next, comparison question or control question na tinatawag. So, establishes baseline or psychological threat regarding past non-specific misdeeds. Yan. Kumbaga sa may control question guys, yung mga tinatanong dito is yung mga dati mong kumbaga mga dating nagawa mo, like kumbaga misdeeds mo na ito. Nung sabihin natin nung sample natin July 1965 pinatay mo tong anong ginamit mo, yung ganyan, no? Parang kinoconnect kasi yan ng ating examiner dun sa specific na nangyari ngayon. Yun po yung purpose ng control question natin. Kumbaga yung purpose din nito kasi parang gumagawa ka ng psychological mind sa may subject natin na para mapasabi siya na totoo. Yun yung control question. Ito, sa example question natin dito, no? Before age 20, did you ever lie to stay out of trouble? Yun, no? Mga past na tanong. Yun yung mga tinatanong dito. Next, sa symptomatic questions naman tayo. So, identifies outside unreviewed fears or mistrust of the examiner. So, yan. Dito naman sa may sympathetic natin, no? Kumbaga yung mga tinatanong dito is parang parang inaalam lang ba kung yung ating subject is may inaalala ba, no? Yan yung mga tanungan. Kumbaga, syempre
Siyempre, yung mga subject naman natin is may mga sekreto yan, no? Yeah, kaya minsan din nila agad masasabi yan kung tinatanong sila. Kaya ito yung symptomatic question yan. Ito identifies outside unreviewed, no, fears or mistrust of the examiner. So mga example question yan, ito, do you trust that I will only ask the agreed question? Yan po yung mga tanong. Next po tayo. Specialized polygraph test. Ito naman tayo, no? Sa peak obtention test. Yan. So, used when specific crime details, example, exact stolen amount, a murder weapon, are known only to perpetrator and police. So, mechanism, question are asked in sequential order. 7. A guilty subject's physiological tension picks sharply at exact correct detail item and drops afterward. So, sa peak of tension, no, yung sinasabi lang naman dito is yung ating investigator, no, kumbaga inaano lang yung specific na detalye kung ano talaga yung nangyari, no. Yun lang man ang inaalam ng ating investigator, no. Like for example, no, sa TEP, tas dito ka nilagay sa peak of tension test, no, yung mga itatanong lang naman dun is ano ba talaga yung purpose ng pagnakaw mo, no? Ano yung magkano yung amount na ninakaw mo, anong weapon na ginamit mo, kung mga murder cases naman yan lang naman sa peak of tension test. Next, meron tayong concealed information, no, yung the guilty knowledge test, no. Ito presents multiple choice option for key crime facts. So mechanism, an innocent person see all choices as equal. Yan, pag innocent ka daw, no, yung mga itatanong sa iyo is pwede mo syempre masasagot mo yan. So pag guilty naman daw, no, involuntary recognized crime scene specifics producing distinct skin conductance surges. Yan, no, pag sa guilty knowledge test naman, no, pag guilty yung tao is yan, iba yung response niya doon sa may tinatanong sa kanya. Tsaka yung skin resistance niya is distinct, no, kumbaga nag-iiba na. Next, meron tayong dito, accuracy and strength. So empirical validity studies or American Polygraph Association APA meta-analysis standardized multi-issue testing protocols consistently yield accuracy rates between 85 and 92 when administered by certified examiners. High specificity, effective at clearing innocent individuals when proper comparison question technique are strictly followed. Investigative efficiency acts as powerful deterrent against internal theft, espionage, and false crime reports. Next. So, errors and countermeasure naman tayo. So, source of examiner error is so false positive, no? Labeling a truthful person deceptive due to extreme test anxiety. Yan sa false positive naman, no? Kaka-error dyan kasi pag yung sinasabi ng ating subject is deceptive, no, dahil sa sobrang kaba, yan, false positive po yung nandun. Pag false negative naman, yung deceptive person daw, pag truthful is incompetence, no, or improper question. Next, may environmental artifacts. So, room noise, temperature, extremes, or physical discomfort. So, sana naman tayo, subject countermeasures. So, physical, meron tayong tensing muscles, beating tongue, or pressing thumb tax in shoe during control question. Yan. So, ito naman daw yung mga, kumbaga, mechanism ng ating subject, no? Para to avoid their detection in their causing lie. Yan. So, sa physical, no, tensing muscles, yan, parang galaw ng galaw. Beating tongue, kagat yung pressing thumb tax, yan, mga thumb tax daw, no, during control question. So, pag mental naman, no, counting backward bilang ng paano, no? Or mental imagery, kung ano na lang inaano mo, vividly.
to artificially distort baseline reaction. Yan. Kumbaga, yan yung mga ginagawa mo para to avoid na makapag-react ka, no? So, detection, no? Modern polygraph chairs utilize motion sensors to identify physical countermeasures. Sensors, yan yung mga detection. Next, meron tayong ethics and legal issues. So, voluntary informed consent examinations must never be conducted under physical coercion, duress, or threats. Subjects may terminate the test at any time. Yan. So, voluntary informed consent doon. Hindi daw, yan yung sinasabi ko kanina, no? Hindi talaga makakandak yung ating examination kung yung subject natin hindi well prepared, no, or mentally prepared, kasi syempre irrelevant yung mga isasagot niya dun or hindi siya necessary. Kaya informed consent muna talaga pag magkakandak tayo ng polygraph examination, kasi anytime naman yan or any day. Kumbaga kung kailan ready si subject, doon po natin siya i-proceed if ready na talaga siya. So, next, meron tayong protection against self-incrimination. Yan. Usong-uso na, no? Constitutional guarantees protect individuals from forced polygraph testing during criminal investigation. Yan yung sinasabi ko, no? Kumbaga, walang pilitan kasi yan nga, may rights tayo na against self-incrimination, no? Kung ayaw magsalita nung ating suspect for testing, syempre rights niya yun. Kumbaga hindi siya magsasalita doon, no? Hindi siya kung gusto niya ng abogado, doon siya magpaano, rights niya po yun. Kasi may possible talaga na may bias na mangyayari, no? Kung kusa na lang siya mag-agree doon sa examination na inaano sa kanya. So next, meron tayong examiner competence and objectivity. Yan, polygraphers must maintain neutral or impartial, no? Kumbaga walang bias. Kahit sabihin mo kilala mo yung isang kabilang party, is doon ka na doon ka na more on magpo-focus. So hindi po ganoon sa ating polygraph examination. Wala po dapat bias. Yan, avoid bias and possess formal accredited training, no? Yan, so kung ano yung dinedemo mo dun sa isa, is dapat ganun din sa mga sumusunod na i-conduct ng ating polygraph machine po, or yung mga subject natin. Dapat neutral lang talaga. Wala tayong pinipili, no? Ano man yan, no? Kahit Indiano man yan, no? Ibang lahi, babae, yan, neutral lang. So next, yan, privacy and data protection. Kailangan din yan. So, results, charts, recording, and interview notes contain sensitive biometric data subject to data privacy legislation. Yan, yung mga yan, pag interview mo, no, kung nagsabi dyan yung subject mo na kumbaga ikaw lang naman talaga sinabihan, no, huwag mo nang i-disclose, i-expose. Kumbaga yan, mga chart recordings, kumbaga yan na yung findings kumbaga conceal mo na lang, no, huwag mo na pong ipagkalat. Next, meron tayong polygraph in Philippines. Yan, institutional adoption and use. Polygraph testing was introduced to the Philippines in 1960 by the National Bureau of Investigation. NBI daw, no? Nakapag-introduce ng polygraph machine dito sa Pilipinas. Next, the agency, the NBI Polygraph Division, no, or PNP Forensic Group, utilize computerized polygraph as essential investigative aids. Yan, ito daw yung mga agency na mayroong polygraph machine. NBI Division Unit, tsaka yung Forensic Group ng PNP. So, primary function. So, narrowing suspect lists. Yan. Nakapag-eliminate daw. Evaluating informant credibility. Yan, mga informant natin dyan. Kung yung sinasabi ba nila is credible ba talaga.
and conducting integrity assessments for personnel in law enforcement and security. Next. So, PH court admissibility, no? Inadmissible direct evidence. Yan ang sinasabi ko. Yung ating, admissible siya pagdating sa Philippine court. Yung ating polygraph. So, Philippine courts generally reject polygraph results. Yan. As direct evidence. Yun, as direct evidence daw, no? Kumbaga, matik agad na inadmissible. To establish guilt or innocence due to lack of general scientific acceptance as conclusive proof. Yan, constitutional rights natin under Article 3, no, Section 17 of 1987 Constitution. Yan, rights against self-recrimination. Yan lang yung pinaka-purpose niyan, kaya inadmissible yung ating polygraph, no, dahil sa ating constitutional rights. Article 3. No subject can be compelled to take a polygraph test. Yan. Hindi siya required, no? Hindi siya talaga no subject. Ito, may mga landmark tayo. Ito yung mga cases ata na hindi or nag-applicable. Hindi ko pa siya nabasa, guys, pero basahin ko pa lang. So, meron po tayong ditong landmark Supreme Court cases, no? People versus Daniel, no? So, yung Supreme Court ruling dito daw, no? Yung polygraph test, unreliable daw. As subject took test long after trial. Yan daw yung Supreme Court ruling ni People versus Daniel. Kay naman, People versus Tihanke Jr., no? Reaffirm lie. Detector tests are inadmissible in Philippine courts, no? Inadmissible pa rin kahit no? Tagal na ito, 1995. Next, kay People versus Adubiso naman, confirmed polygraphs have not attained scientific acceptance as evidence. No? Sinasabi daw, no? Wala daw scientific acceptance as evidence yung ating polygraph machine. Next. Polygraph remains and will be stored. So guys, I think this is my last slides, no? Sana may natutunan po kayo sa aking munting discussion. I hope na may natutunan kayo. Thank you sa panonood. Text natin, guys, baka mayroon ba. Yun ito mga sources natin. So yun nga, thank you guys sa panonood na sa akin. Sana may matutunan kayo. And God bless us all. Thank you, Lord. Bye-bye po.